Ang Shamo ay isang manok na lahi mula sa Japan. Noong ika-17 siglo, ang lahi ng Shamo ay dinala sa Japan mula sa Thailand. Ang Shamo ay may natatanging postura at marangya katangian. Sa 28 pulgada, Shamo ay ang pangalawang pinakamataas na lahi ng manok sa mundo, pinalo lamang ng manok ng Malaysia. Ang Shamo chicken ay nakabred upang makabuo ng mabangis na mga ibon sa pakikipaglaban. Ang lahi ay nilikha sa Japan, ngunit ang linya ng ninuno nito ay bumalik sa Thailand. Ang malambot na ibon na ito ay higit sa lahat ay nakasuot upang lupigin ang mga hukay ng cockfighting ng Japan. Mananaig ito. Ang Shamo ay isang malubhang manlalaban na ito ay na-import sa maraming mga rehiyon sa buong mundo para sa kanyang pakikipaglaban kagipitan. Ang mga chickens ng Shamo ay kilala bilang chickens ng laro. Ang mga manok ng laro ay partikular na nakabred para sa cockfighting sa iba pang mga manok. Sa Japan, mayroong maraming uri ng mga manok ng laro, ngunit ang Shamo ay ang pinakamahusay na kilalang manok ng laro. Upang maging isang mahusay na manlalaban sa anumang disiplina, kailangan mo ng lakas at pagtitiis. Ang mga unang breeders ng Shamo ay natanto ito at pinatay ang kanilang Shamo chicken na may mga ibon na sumisikat sa mga katangiang ito. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ginagawa ng mga breeders ang Shamo mas malakas. Ang manok na ito ay pinipili na makapal na magkaroon ng pinakamalakas na katangian para sa higit sa 100 taon. Ang lahi ng Shamo nakikita natin ngayon ay naiiba mula sa maagang Shamo chickens. Ang ilan ay naniniwala na mas malakas sila kaysa sa orihinal na lahi ng Shamo. Kilala ang mga ito sa kanilang matatag na katawan, matatag na paninindigan, at matapang na personalidad. Ang mga Shamo manok ay madalas na ginagamit sa mga labanan ng manok dahil sa kanilang lakas at tapang. Pero, tandaan na sa maraming lugar, ang mga labanan ng manok ay ilegal at hindi makatao. Kaya mas maganda na alagaan na lang sila bilang mga alagang hayop o para sa kanilang itlog at karne. Maaaring maraming online na mga platform at mga lokal na breeder na nagbebenta ng Shamo chicks o itlog. Sa Pilipinas, maaari kang tumingin sa mga online marketplace tulad ng Facebook Marketplace at iba pa. Ang mga lokal na poultry farm at mga agricultural fair ay maaari ring magbenta ng mga ito. Pero bago ka bumili, siguraduhin mong alam mo kung paano alagaan ang mga chicks at handa ka na sa responsibilidad na dala nito. Kailangan nila ng tamang pagkain, espasyo, at pangangalaga para lumaki silang malusog. Ang pagtukoy sa kasarian ng isang manok na kilala rin bilang chick sexing ay maaaring maging isang hamon lalo na sa mga unang linggo ng buhay ng isang chick. Sa mga Shamo chicks, tulad ng maraming iba pang mga breed ng manok, hindi ito madaling matukoy hanggang sa sila ay tumanda ng ilang linggo. Isa sa mga paraan ay ang vent sexing na ginagawa ng mga eksperto kung saan tinitingnan ang mga bahagi ng katawan ng chick. Ngunit, ito ay maaaring maging mapanganib kung hindi ito ginawa ng tamang paraan. Ang isa pang paraan ay ang feather sexing na nagbabe sa haba ng mga balahibo ng chick. Ngunit, hindi lahat ng breed ng manok ay maaaring masex sa pamamagitan ng paraan na ito. Sa karamihan ng mga kaso, ang pinakamadaling paraan ay maghintay hanggang sa ang mga manok ay tumanda ng ilang linggo. Kapag lumaki na sila, maaari mong matukoy ang kanilang kasarian sa pamamagitan ng kanilang itsura at ugali. Ang mga lalaking manok o mga tandang ay karaniwang may mas malalaking comb at wattles, at mas makukulay kumpara sa mga babaeng manok o mga inahin. Sana ay nakatulong ito. May iba ka pa bang katanungan tungkol sa mga manok? Sana po may natutunan kayo sa ginawa kong video. Salamat! Salamat po sa panunood ng video. Paki-hit ng bell icon para ma-notify ka sa mga bago nating video about sa manok na mga ni Kedhel. Pa-subscribe na din po. God bless!